kopya ng sulat ni Timo. Malinaw dyan, nakasulat dyan, nasasaktan mo siya pati yung pamilya niya. Kaya umamin sa amin. O sige, deny mo. Please have a seat. Thanks, Al. You stay there, Kat. Insan, kamusta yung result? Well, based dito sa in-email na results ng MRI ni Miss Velma, Dr. Dionella's initial diagnosis is confirmed. Meningioma of the frontal lobe of the brain or tumor sa utak. Doc. Malignan ko ba? Kumakalat na ho ba, Doc? Ano naman to? Ha? Ano ngayon to? Malay ko ba kung kayo na sumulat niyan? Madali din yung kalahin ng sulat niya. Malamang kayo na may kagagawan niyan. Oy, Delica! Pumunta tayo sa presinto ngayon. Magharap kayo ni Timo. Sabihin niya sa'yo yung totoo. O sige, kung kulang pa yan, gusto mo patawag natin yung asawa at saka yung nanay. Tsaka yung 2 tao muna na entrap namin. Listen, matagal na kitang inoobserbahan. Yung mga kakaibang kilos mo. Yung mga palihim na pagtawag mo sa cellphone. Magbibigay ako. Pero kung tutuusin, pwede na nga hindi eh. Nakuha ko na yung gusto ko. Ginawa na ng Timo lahat ng pinapagawa ko sa kanya. Hazel, hindi ako tanga para maniwala na wala kang tinatago. Sige. Sige, sabihin niyo ng totoo yung binibintang niyo. Ano ngayon? Anong gagawin niyo? Dedemanda niyo ako? Ipapakulong niyo ako? Sinabi ko naman sa'yo, Manuel, di ba? Gagawin kong lahat para lang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Di ba sinabi ko yun sa'yo? Pero sa punto na magsisinungaling ka, mananakit ka ng kapwa mo? Hazel, anong klaseng tao ka? Ha? May konsensya ka pa ba? Wala ka talaga. Manuel, wala ka niya, ha? Sinabi nang wag mong sasaktan ng tatay ko! Alam mo, ikaw napaka-selfish mo. Yung ginagawa mo, hindi naman yan para kay Jessica. Para yan sa sarili mo. Tapos ano? Gusto mong bawiin si tatay sa amin, kaya pinaikot mo siya. Pero hindi na kami papayag. Dahil sa amin lang siya. Akin lang si Manuel. Dahil asawa ko siya. Pwes, kami ang anak. Kaya sa amin lang ang tatay namin. Tumigil ka na! Tumigil ka na! Tama na!